Kinuha naman yung side ni Atty. Torion at saka yung nanay na ano na kinuha naman. Ang mga hindi lang pinakita doon yung una yung kesyo nililimitahan nyo lang daw ang kanilang galaw, kesyo pinigilan daw ng ilang KOJC member ang media para makapunta sa isang lugar. Ganon yung angulo nila na parang ang dating may tinatago kayo. Parang ganun eh. Alam mo yung pakiramdam na parang hindi transparent ang KOJC. Sa loob-loob ko buti nga pinapasok na kayo eh. At sana ang tiningnan ninyo yung balita na kung saan sinabi ni Marcos na walang mga baril ang mga pulis. Sigurado naman ako may nakita kayo. O bakit hindi nyo ibalita yon? Bakit ang ibinabalita nyo lang palagi, paulit-ulit, yung hindi kayo binigyan ng tsansa na makita lahat, hindi kayo binigyan ng pagkakataon na mag-ikot, parang ganun ang datingan ng kanilang mga balita. So malicious, partner, yung kanilang datingan. Ganun ang nakikita ko talaga. Kaya nga sabi ko hindi ko rin masisisi. Kasi meron isa pang balita, ewan ko kung napanood nyo ito kahapon, yung kay Brothers Traveler, si Dancia, na meron siyang parang kinausap na media na bigyan ng side, ina-appeal niya na sana naman pag kayo magbalita, pinapakita niyo lahat. Tapos may mga lumusob daw na mga ilang mga media doon, kesyo inaaway daw ng mga taga-KOJC yung media. So ang labas doon, parang hinaharas pa daw sila pag pumupunta sila dyan. Alam mo, ako, naintindihan ko yung bugso ng damdamin ng mga taga-KOJC. Kasi nga naman, wala kang makikita sa balita na talagang patas lang. Hindi naman, we're not asking favors o para bagang bigyan nyo kami ng positive na news. Hindi, patas lang. Kitang-kita nyo naman sa social media, laman ng lahat ng social media, yung nangyari nito mga nakaraang araw. Pero ang dating, pinalalabas na talaga nila, ang nanggugulo ay yung mga taga-KOJC. Mga taga-KOJC, wala namang problema pagka mapayapa ang inyong ang approach ng mga pulis, walang problema, hindi naman sila pinipigilan. Nakakatawa lang yung talagang bali ng mga mainstream media. Naintindihan ko tuloy kung saan ang gagaling yung mga kapatid natin sa KOJC, kung bakit ganyan na galit sila. Dahil nga naman, ikaw na nga yung nadehado, ikaw pa yung mali ang chismis na iaano sa inyo. Ano nito, dulot nito sa ating mga overseas Filipino worker, lalo pat malaking bilang ng mga botante abroad ay sumuporta kay BBM nung eleksyon sa mga nangyayari ngayon sa bansa? Ako, ito lang mga kababayan pagpasensyahan nyo na, pero etong sa gobyerno natin, hindi nila kayang bulahin ng katotohanan dahil may social media na. Nakalimutan ata nila Kaya na kahit bayaran na nila lahat ng mainstream media, may social media na. So kayo mga OFW, ako ang suggestion ko, manood pa rin kayo ng mainstream media. Pero balansin nyo, panoorin nyo lahat ng social media. Kasi sa social media, pinakikita mismo yung video. Hindi, walang tinatago. Sa katunayan, ito nga yung sinabi ko nung isang araw Kung may tinatago ang SMNI, hindi sana iimbitahan ng Banateros. Bakit? Yung Banateros live, kaliwat kanan Hindi naman finifilter, ito lang ang ilalabas nyo. Kasi ang media, ibibidyo, tama, di ba? Pag binidyo ng media, yun lang ilalabas. Pipiliin lang ng newsroom kung ano ilalabas. Sa social media, talagang lahat ng paglusob, naka-video, naka-live. So, ibig sabihin, hindi yun pinili. Ano yun, talagang walang filter yun. Kung ano yung nangyayari, nakikita nyo na live. Hindi pinigilan ng Banateros. Ang mga vloggers, hindi pinigilan na mag-live all throughout the siege. Ibig sabihin, walang itinatago. Hindi yan. Ibig sabihin talagang, okay, sige, mag-video kayo. Wala nakikita ninyo. Pero kumbaga,
sides sa KOJC, parang ano na napuno na. Kasi Oo. hindi rin siya pwede na ngayon mo siya ngayon mo siya i-assess na dahil dito lang sa pangyari. Kung ititrace mo pa yan sa una pa mga investigation, mga akusasyon kay Pastor Apollo C. Quiboloy, nakaramdam na yung mga missionaries members ng hindi tamang treatment, no? Kumbaga, parang napuno na, nagkatipon-tipon na lahat ng mga hinaing, kaya hindi mo masisisi sila na to the point na may makita silang media, ang nasa isip agad nila, bias to. Kasi napunong-puno kung ititrace nila, kung lalawakin lang nila yung kanilang pag-intindi dito sa mga pangyayari. Even before pa makikita mo na ini-islant na, lahat na ng mga... so kumbaga, nailalahat. Kaya nga, humihingi ng paumanhin, di ba, si Attorney Torion, dahil sa mga pangyayari. Hindi, lalo na, during that time, doon sa mismong lugar, matindi yung tensyon. Kumbaga, doon sa tindi ng tensyon, gusto mo ba na talagang, so, sana maintindihan din, no? Sila naman siguro mismo makakaano yan kung ititrace mo kung ano yung kanilang pagtrato or makikita lang pagtrato ng ibang mga media sa pag-handle dito sa mga issue ng KOJC. Makikita at maiintindihan nila yan Kaya ako naniniwala talaga na dapat itong mga media na ito inilalagay sila sa tamang lagayan. Ibig sabihin po, anong ibig sabihin nun? Let's call them out. Kung nga rin meron talagang problema, let's call them out. Kung talagang bias, ipakita natin bakit bias. Ito nga, tulad nga yung sinasabi ko, simpleng-simple, hindi nila magawa. Yung sinabi ni Marcos na walang baril, bakit hindi nila ipakita ngayon sa ibang news nila na nagsisinungaling yung presidente natin? Kasi ito Objection, Your Honor. Si Boss Dada. Andiyan pa si Boss Dada. Subject na. Kasi pabatay mo na natin si Boss Dada. Boss Dada. Bati ka muna. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa aking idol na si Banat Pai. Formalin Formalin ka ngayon formalin. Di ba? Ang payat-payat ko na. Di mo sinabi Maganda pala talaga dito. Rin ako Nagkabigayan ng Amerikana dito, Banat Pai, sayang wala ka. Sayang. Oo. Nagkabigayan ng Amerikana, lugi ako. Nanonood lang ako sa kanila habang susukatan sila ng mga Amerikanang ganyan. Sayang talaga. Pero speaking of media, kanina nga kasi nandoon tayo sa press conference, itong media talaga bida-bida. Alam mo yun, gusto nila, sila ang parang sila ang kaawaan. Kasi may sinabi itong isang dating volleyball player na na ngayon ay broadcaster na yung kanya daw kasamahan pinukpok daw ng isang member ng KOJC ng papel, yung papel na nakalagay Justice for Pastor Quiboloy, pinalo daw na ganun. So, ano yun? Ba't ginawa yun? So, sabi ko, wait, yung mga taga rito pinagpupukpok kahit babae ng kahoy ng pulis. Sabi ko, tinulak kami against the wall, pin-down kami, tinadyakan habang nakahiga. So, habang ina-arrest na, tinadyakan pa yung mukha. Sabi ko, babae, hinahablot, babae, tinatadyakan. Yung eskwelahan, hindi na mapasukan ng mga estudyante dahil sa mga kapulisan na yan. So, ang sinasabi ko, ang bida dito, ang biktima dito, yung mga taga KOJC, hindi kayo. Kasi kung ang tao nagagalit sa inyo at sinisigawan kayo na bias kayo, it's because yun yung nakikita nila sa ninyo, sa mga reports ninyo, di ba? Kasi kanina mayroong galit na galit doon sa press conference at parang nagagalit sila kasi every time daw na dumadaan sila dito sa harapan ng KOJC, inaano sila, minamak daw sila ng tao, sinasabi mga bias kayo, bayaran kayo, wag kayo dito, hindi nyo naman i-report yan. Punta pa kayo ng punta rito, which is true. Kasi nung June 10 pa lang, mali-mali na yung reportings nila Tapos yung isa sa isang national media, sinabi niya pa doon, Banat Bay, na kasi yung tungkol doon sa human trafficking. Kasi nagsabi siya pwede po ba kayong mag-cite ng isang balita na masasabi niyo na naging bias kami? As in, challenge pa nila tayo na gano'n. So,
nagsalita kami ni Coach Oli. Sinabi namin yung mga balita kasi nga yung isang human trafficking na issue, yung sinanay na sinundo ng anak dito dahil nag-alala na isa sa mga naging sentro ng balita, pati nga si Boying, di ba, in-upload niya yung mga kapulisan dahil doon daw sa human trafficking issue na yon. Sinabi namin na binalita nyo yung human trafficking without even asking for our side. Ang sagot ng taga TV5, wala naman kami nakakausap sa inyo. Sorry TV5 tuloy. Pero nung national media, ang sagot niya is, wala naman kaming nakakausap sa inyo, ayaw niyo naman kaming kausapin eh. So ang sabi ko, so ibig sabihin, kung ayaw kayong kausapin, i-report nyo pa rin. Di one-sided na report yun. Bad reporting yun, di ba? So yun ang dahilan nila. And they're so full of themselves. Ang dating sa kanila is sila yung kawawa. Tayo dito yung inabuso, pero gusto nilang umikot yung press conference na yun doon inapi sila. Oo. Yun yung nakakabanas. So nakausap nyo pala kanina yung mga media. Yes, even Gretchen Ho, actually halos gabi na nandito pa si Gretchen Ho kasi gumagawa daw siya ng documentary, and in order for her daw to do her job, they need our help. So pinaliliwanag nga natin, pero grabe yung mga tanong niya, talagang siya, yung attitude niya parang talagang so yan. So meron pa nga isang tanong doon ng media na, so regarding yung cathedral ninyo, ano yan? Parang yan ba yung Yan ba yung room nyo? Yan ba yung parang ganun sila yung manner nila ng pagtatanong na parang alam mo yon, yung nasa isip nila is yung manner ng pagtatanong niya is yung kingdom talaga is hindi maganda ang pamamalakad. Kaya nga kanina yung yung interview ni Gretchen Ho kay Carlo, medyo nagdidebate na sila eh. Kasi yung mga tanong din ni Gretchen medyo condescending na din eh. Actually, ugali na nila yan eh, yung ganyan, na nagtatanong pero may prejudge na sila. Meron na silang nasa isip, yung hinahanap lang nila yung sagot na gusto nilang masagot. 'Di ba? Hindi talaga nagtatanong because gusto nilang malaman yung sagot. Sana yung dating volleyball player, sana sinampal mo ng hotdog. 'Di ba? Actually, Banat Bay, may tanong pa siya na, you're saying you were abused. Paano kayo inabuso? Gano'n yung tanong niya. So inabuso kami. Paano? Elaborate. Gano'n siya. So sabi ko nga, ma'am, wala ka bang wala ka bang social media? As in, totally, hindi mo alam na yung nangyayari dito. When you say, sabi niya pa, when you say, tinirgas kayo, paano mo nalaman? Nandoon ka ba? Nakita mo mismo na tinirgas kayo? Yung gano'n siya magtanong. So, parang alam mo hindi siya nakikisimpatya. Yung china-challenge niya yung storya mo, ganun ang dating. Yun lang yung kwento ko. Ikaw na bahala mag-react tungkol doon. Actually, alam ko yan eh, yung sinasabi mo. Yan ba yung tinutukoy mo na dating volleyball player? Oo, dating volleyball player. Napapanood ko yung mga balita niyan. Laging medyo may slant yung balita niya. Nabanggit mo naman na yung stasyon eh. Laging may slant yan. Taga Davao yan eh. Na may slant yung kanyang, ewan ko, siguro talagang medyo masama na ang niya dati pa sa mga Duterte. Kaya nga yun yung nakakapagtaka dyan eh. Bakit instead na hanapin talaga sana yung katotohanan, hindi ho nila hinahanap yung katotohanan. Sa talagang nag-aano lang sila, naghumuhusga ika nga eh. Kasi ewan ko, imposible naman na hindi mo makita yan. I mean, if they would just do their research, di ba? Yung part lang nila, sana nag-research sila kung ano nangyari nung mismo siege. Paniwala siya dun sa heartbeat Ang tagal ng debate nila ni Carlo tungkol sa heartbeat. Na sinasabi niya na, may heartbeat eh. So bakit sila alis dito kung may heartbeat? So how are you so sure na kay Pastor ngayong heartbeat na yon? So, right there and then, nung nakita namin may heartbeat, sabi daw ni Carlo, hukayin na natin. Pero make sure na pag hinukay natin yan at walang bunker dyan, aalis na kayo. Pwede na ba yun? Hindi naman daw mag-commit ang mga polis. Tapos nagtatanong siya na, when you say human rights violations, ano yung mga yun? Can you specify? Ganun siya. Sabi ko, nakita mo yung eskwelahan. Sabi ko,
Elementary, high school, college, hanggang med school and law school, hindi sila makapasok dahil sa pulis. Dahil nakabarikada pulis. Pagkain, hindi makapasok kasi nga pinipigilan ng pulis. Ambulansya, hindi makapasok, pinipigilan ng pulis. Yung tao na dadali sa ospital, hindi makalabas kasi pinipigilan ng pulis. Sabi ko, now tell me, wala bang human rights violation doon? Pero wala. Hindi siya sumasagot. Naka-live ba yung press ko na yan? Naka-live kayo nun? Hindi, wala siya dun sa press con paglabas na namin. Yung mga live na namin nila Master Judea yung naka-capture nun. O kasi nga sabi nga niya gagawa ako ng documentary. In order for me to be fair dun sa documentary ko, kailangan niyo akong tulungan, ganun. So sendan niyo ako ng mga videos noong mga tear gas and stuff, yung pang-aabuso. O, sabi ko katulad nun, di mo nakita yung nag-trending na yung isang yung executive secretary dito tinirgas ng pulis nang nakatalikod, pinaper spray ng pulis nang nakatalikod. Sabi ko hindi mo nakikita yun or hindi mo nakita yun. Kalat na kalat sa social media yun, di ba? Ano sabi nila? Wala. Hindi. As in, totally parang sinasabi nila is wala kaming idea kasi nga hindi nyo kami pinapapasok dito. So gusto talaga nila ng access. Nagtatanong pa nga sila ng access doon sa mga room